Sa eskinita ng Caloocan na palaging amoy basang karton, lumaki si Karen Dizon sa mundong walang saysay ang pagiging mabait kung wala ka namang nakukuha. Bata pa lang siya, alam niya na sa mundo hindi pantay palagi. At kapag may mga pagkakataong dumarating, kailangang sunggaban kahit may madamay. Maaga siyang nagising sa sigawan ng dalawang lasenggo na nag-aaway sa labas. Sa makitid nilang bahay, nagawa sa plywood na kahoy at yero, rinig na rinig niya ang boses ng kanyang ina. "Beth! Halika nga dito!" Sigaw ng ina niyang si Maricel habang kausap ang kapitbahay. "Hindi ko nakuha yung hulog na pinangako mo kahapon Akala mo ba hindi ko malalaman?" Napatingin si Karen mula sa higaan at hindi na nagulat. Ganoon ang umaga nila araw-araw. Lumapit si Karen sa lababo at naghilamos ng mukha. Naniningil na naman ng pautang si Mrs. Lopez, ang kanyang mga magulang. Kapag nasingil, kanila na ang interes na sobrang laki. Pero pahirapan namang maningil. Pa, hindi ba kayo napapagod?" Tanong ni Karen, bagamat alam niyang wala ring saysay. "Maghanap na lang kaya kayo ng matinong trabaho." Tumingin ang ina sa kanya. "Wala ngang mahanap. Ano gagawin namin?" Lumaki si Karen na inuupuan ang mga kasinungalingang parang larong alam niya na ang pattern. Alam niya kung paano ngumiti para mapautang sila sa tindahan. Paano umiyak para malusutan ang naniningil. Paano magpakabait kapag may nakatingin at magtago ng talas kapag wala na. Wala na namang connection ng wifi? Mahinang tanong ni Karen. Bumulong naman ang kanyang ina habang nagpiprito ng itlog. "Nalaman yata nila na nakikiconnect tayo. Pinalitan ng password." Naiinis niyang inilapag ang cellphone. "Ano ba yan? Nakakainis. Paano ko didiskarte niyan? Kaasar ang mahal-mahal ng load. Ang damot-damot talaga ng mga yan. Buisit." Kapag may mga ganoong pagkakataon sa buhay ni Karen, mas lalo lang siyang nagiging motivated. At malinaw ang pangarap na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Makakaahon din siya sa walang kwentang buhay na yon sa kahit na anong paraan. Pero tumigil siya sa pag-aaral noong 2nd taon ng kolehiyo. Walang pera, walang koneksyon, at walang kakayahang lumaban sa sistema. Ngunit hindi siya titigil. Hindi siya katulad ng iba. May utak naman si Karen na bilanggulang talaga ng kahirapan. Isang hapon, habang nagbibilad ng labada si Karen, lumapit ang kaibigan niyang si Jessa. "Karen, may sasabihin ako." Ano na naman yun?" Tanong ni Karen. "Saka, bakit ka nandito? May kondo ka na sa Taguig, di ba?" "Bumabalik ako rito dahil kay Lola. Tsaka, alam mo naman yun, ayaw niya kayong umalis dito. Mas gusto pa rito kaysa sa pinagawa kong bahay sa kanila. Pero, kaya ako napadaan dito. May trabaho ako para sa'yo. Alam kong nahihirapan ka rin kasing maghanap ng trabaho." Doon na lang siya lumingon. "Ano yon?" "May kilala akong pamilya. Mga Valmore. Mayayaman. Politiko ang tatay. Housewife naman ang nanay. Pero madalas ding wala kasi sama-sama sa mga party at mga amigang inaatupag. Medyo mahina rin kasi ang utak. Kailangan nila ng tutor para sa anak nila. Pero yung anak na yon, stepson lang ni Mrs. Valmore." Tumigil sa pagsasampay si Karen. "Tutor? Tingin mo ba papasa ako ron? Hindi naman ako nakatapos, Jessa. 2 years lang ako. Pero ikaw ang pinakamatalino sa atin, 'di ba? Alam mo 'yun. Saka sinabi ko na sa kanila na degree holder ka. Madali kang matatanggap kasi na-recommend na kita. Ako yung dating tutor noon, pero aalis na kasi ako kasi may offer ako sa Malaysia. Mas gusto kong tanggapin 'yun. Relax. Hindi naman sila magdududa. Basta mukha kang kagalang-galang, maniniwala na sila ron." Tumaas ang sulok ng labi ni Karen. Bigla siyang may naiisip.
Ang mabait, nauuto. Ang matalino, kayang magmukhang kagalang-galang. At ang mga tuso, umaangat. Saan ba ako mag-a-apply? Tanong niya sa wakas. Sa Makati, saan ko sa iyong address? Monday ng interview. Napangiti si Karen. Sige, salamat sa pagrekomenda sa akin ha. Kinagabihan, habang kumakain sila ng tuyo at kanin, kinausap niya ang kanyang mga magulang. Ma, pa, may pamilya raw na nag-ahanap ng tutor. Pumayag akong sumubok. Sumalampak ang nanay niya sa upuan at nangingiti. Ayun, sabi ko sa'yo anak, may ibubuga ka. Ano bang kailangan mo? Resume? Diploma? Fake diploma, fake TOR, basta iba pang documents. Saad ni Karen. Tumango ang ama niya na parang normal lang ang lahat. Walang problema. Ipasa mo bukas. Ipapalakad natin. May kilala na ako sa rekto. Mabilis gumawa yun at malinis pa. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Karen ang kiliting excitement sa dibdib. Baka yun na ang tsansang matagal niya nang hinihintay. Kinabukasan, lumabas siya para mag-ikot at obserbahan kung paano kumikilos ang mga taong may kaya. Nakaupo siya sa labas ng isang cafe sa monumento. Pinagmamasdan ang mga nakapolo, may branded bag at may maayos na buhok. Hindi sila mahirap manipulahin, no? Bulong niya sa sarili. Hindi nila alam ang mga pinanggalingan ko. Hindi nila alam. Sana madaling utuin ang mga yon. Nang tumunog ang cellphone niya, sinagot niya agad. Karen, boses ni Jessa. Ano? Sumagot naman ito. Nag-message na yung kontak ko. Ready na raw sila para sa interview mo sa Monday. 9 a.m. ha? Huwag kang malilate. Sige, thanks Jessa. Minsan lang dumaan ng ganitong chance. Hindi ako papayag na mawala. Pag-uwi niya, naupo siya sa kama. Hawak ang fake documents na inayos ng tatay niya. Maganda, malinis at mukhang totoo. Kumuha siya ng salamin at tinitigan ang sarili. Hindi ako magiging tulad nila. Hindi ako tatanda sa lugar na to. Hindi ako mabubulok sa kahirapan. Pagkatapos ay unti-unti siyang napangiti. Yun ang mundong kinalakihan niya. Pero hindi yun ang mundong gusto niyang tuluyan habang buhay. At sana madala siya sa magandang kapalaran ng pagpasok niya sa pamilyang yon. Lunes ng umaga, maaga pa pero mainit na agad ang sikat ng araw habang nakasakay si Karen sa jeep papuntang Makati. Suot niya ang puting blouse na pinaplansya pa ng pinsan niya at slacks na hiniram mula kay Jessa. Maingat ang bawat kilos niya. Hindi pwedeng magmukha siyang taga-eskinita. Kailangan niyang magmukhang dekalidad para madaling matanggap. Pagdating niya sa village gate, napahinto siya. Ma'am, saan po ang punta? Tanong ng guard, halatang sanay na sa mga taong nakakotse at hindi naka-jeep. Interview po kay Miss Valmore, tutor position. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Kayo pala si Miss Dizon. Sige ma'am, diretso lang. House 17. Pagpasok niya, napangiti siya ng lihim. Habang naglalakad siya sa malinis na kalsada, halos matulala siya. Walang tambak ng basura, walang batang nag-aaway, walang sigawan ng kapitbahay. Tahimik, maaliwalas, malalaki ang mga bahay at malalayo ang agwat. Para siyang nasa ibang planeta. Nang makita niya ang malaking gate ng Valmore Residence, huminto siya sandali. Ang gate ay kulay itim na may gintong disenyo. Sa loob, kita niya ang malawak na hardin, may fountain, may mini gazebo, at damo na kahit isang dahon lang yata na nalaglag, may magwawalis agad. Eto ang gusto kong buhay, hindi yung amoy kanal tuwing umaga. Nag-doorbell siya at ilang sandali lang, may bumukas na maid na malinis ang uniforme. Good morning po, kayo po si Miss Karen? Tumango siya agad. Yes po. Pasok po, hintayin niyo lang po si ma'am sa receiving area.
Pagpasok niya, parang umahon ang kaluluwa niya sa ibang dimensyon. Ang sahig, polished marble. Ang hangin, amoy scented candles. Ang mga ilaw, malalaki at aesthetic tingnan, hindi fluorescent na kumikislap. Ganito palang buhay ng mayayaman. Napatingin siya sa unan sa couch na branded. Grabe, parang gusto kong kunin kahit itong unan. Dahan-dahan niyang sinuyod ng mata ang sala. May malaking painting, mamahaling sofa, kristal na flower vase. Hindi siya mandurukot, pero parang kapag kumuha siya roon, parang hindi na mapapansin. Miss Dizon, nalingon niya si Mrs. Balmore. Matangkad ito, maputi, nakasuot ng dress at simple lang ang makeup. Mukhang mabait pero matalas ang mga mata. Good morning po ma'am. Thank you for the opportunity po. Magalang at mahinahon niyang sabi. Ngumiti si Mrs. Balmore. I read your credentials. Impressive. 2 years teaching experience? Tumango agad siya at matamis na ngumiti. Yes po. Private tutoring po ako, mostly math and reading. Tumango ang ginang. My son is a bit quiet. Introvert kasi siya at ilang taon na nag-homeschooled dahil sa sakit niya dati. Pero ngayon, okay na siya. Kaya nakakapasok na siya sa normal classes pero medyo hirap pa rin siya. Matalino naman pero mahiyain talaga. Kaya parang pinag-iisipan ulit namin kung ibabalik ba siya sa homeschooling setup or hahayaan namin na masanay siya sa environment ng face-to-face classes. Pero ngayon, tutor muna since may mga subject siyang hirap na hirap talaga. Halika, ipapakilala kita sa kanya. Nauna si Mrs. Balmore paakyat ng napakalinis na hagdan. Maingat siyang sumunod, pilit pinipigilan ang sarili na mamangha sa interior ng bahay. Aris, anak, tawag ni Mrs. Balmore habang kumakatok. May marahang kaluskos sa loob, parang taong hindi sigurado kung lalapit ba o hindi. Pagbukas ng pinto, unang nakita ni Karen ang isang malaking bookshelf at isang computer set na mas mahal pa siguro sa kinikita ng buong pamilya niya sa isang taon. Pagkatapos ay lumabas si Aris. Naka-hoodie ito at naka-eyeglasses. Malinis ang gupit pero parang hindi sanay makipag-eye contact. Tumingin sandali kay Karen tapos mabilis na ibinaba ang tingin. Ang alam niya, 17 pa lang si Aris. Mahiyain at halatang mahina. Parang perfect target para samantalahin ng mga tuso na katulad ni Karen. Aris, this is Miss Karen. Siya ang magiging tutor mo simula sa susunod na linggo. Imporma ni Mrs. Balmore. Dahan-dahan itong tumingin kay Karen. Hello po. Napansin ni Karen ang bahagyang pamumula ng tenga nito nang ngumiti siya rito. At kung paanong tumagal ang tingin ni Aris sa mukha niya bago mabilis na umiwas. Hi Aris, nice to meet you. Mahinhing sabi ni Karen. Nakita niya kung paano kumurap ang binata ng mas mabilis na para bang hindi sanay makausap ng babae. Lalo na ng magandang babae na katulad ni Karen. Nagsalitang muli si Mrs. Balmore. Aris, anak, show her your study materials, please. Bababa na ako. Nang bumaba ang ina, naiwan silang dalawa sa tahimik na library. Medyo namamangha siya na may sariling lugar si Aris para mag-aral. May aircon, maraming gadgets, learning materials at sigurado siya na may naghahatid pa ng pagkain. Samantalang siya noon sa may bangko lang nag-aaral. May wall fan na hélice lang na dinaig pa ang helicopter sa sobrang ingay. May mga kapitbahay pag maiingay na nagmumurahan. Tumingin si Aris sa sahig. Hindi naman ako mahirap turuan. Minsan lang, hindi ko alam paano magsimula. Malumanay ang tono ni Karen. Normal lang yan, Aris. Ako ang bahala sa'yo. Tumingin si Aris ng dahan-dahan. At sa pagkakataong yon, hindi ito umiwas agad. Alam ni Karen ang itsura na yon.
Yun ay itsura ng isang taong naghahangad ng koneksyon. Isang taong nag-iisa. Isang taong mabilis kakapit sa taong unang magpapakita ng malasakit. Gusto mo bang umupo? Tanong niya rito. Umupo silang dalawa sa maliit na table. Habang inaayos ni Aris ang notebooks nito, nakita ni Karen ang pag-alog ng kamay ng binata. Bahagya na lang siyang natawa. Ganito ka rin ba kay Jessa dati? Tanong ni Karen. Nanginginig ka rin kapag si Jessa ang nagtuturo sa'yo? Suminghap naman si Aris. Hindi naman siya nakakailang. So, nakakailang ako? San ka naiilang? Mahina at malambing niyang tanong kay Aris. Napalunok lang ang binata. Mahina naman siyang tumawa sa reaksyon na yon. Maganda si Jessa. Pero kung ikukumpara si Karen, mas maganda talaga si Karen at mas sexy. May pagka-chubby rin kasi ang dati niyang kaklase na si Jessa. So, ilang hours ka usually nag-aaral? Tanong na lang ni Karen. Sinagot naman siya ni Aris sabay iwas ng tingin. Depende. Usually 2, minsan 3. Sinimulan niya itong turuan. Nakikita niya namang maayos na nakikinig si Aris. Habang nagkukwentuhan sila, nakikita ni Karen ang bawat weak point ni Aris. Socially awkward ito sa lahat ng tao. Hindi rin sanay makausap ng babae. Masyadong sheltered. Nagkikrave din sa validation ang binata at nangungulila sa atensyon. So, babalik ka next week? Tanong ni Aris at mahina ang boses. Napanatili ni Karen ang kanyang malumanay na ngiti. Depende sa mommy mo. Pero gusto ko sana. Masarap kang turuan. Nakikinig ka kasi. Sa sandaling yon, pumunta sa pinto si Mrs. Valmore at kumatok muli. Miss Karen, pwede mo ba akong samahan sa ibaba? Tapos ka na naman, di ba? Tumayo si Karen, pero bago lumabas, nalingon niya si Aris. See you soon, Aris. Mahina itong tumango. Okay, ihintayin kong pagbabalik mo. Pagdating niya sa sala, napag-usapan nila ang tungkol kay Aris. Hindi na nawala ang magiliw na ngiti ni Mrs. Valmore dahil mukhang nakikita nito na komportable ang anak nito sa kanya. Kaya sa huli, nakuha niya na talaga ang trabaho. Paglabas niya sa bahay na yon, napalingon siya sa gate. Yun na ang gate papasok sa mundo na dapat sana ay hindi para sa kanya. Pero para kay Karen Dizon, lahat ng pintuan ay pwedeng pasukin. Kailangan lang ng tamang diskarte. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ng maging komportable si Karen sa Valmore household. Hindi man siya tunay na kabilang sa marangyang mundong yon, alam niyang unti-unti siyang nakakahanap ng puwang. Para siyang tubig na pumapasok sa maliliit na siwang ng padera. At kung gusto niyang makapasok ang pamilya niya, kailangan munang mabasag ang pundasyong matagal nang nandoon, ang matatandang kasambahay. Sa unang tingin pa lang niya noong unang araw, napansin niya agad ang 3 haligi ng bahay. Si Aling Nita, ang cook na higit 2 dekada nang nagluluto roon. Si Mang Lando na driver. At si Manang Mila, ang kasambahay na halos kasing tanda na ng bahay. Kaya't sinimulan niya ang paghahanap ng bitak, ang mga kahinaang maaari niyang pagpasukan. Gusto niya kasi na mga magulang niya ang mayroon sa mga trabaho ng mga ito. Lalo na at naiinggit siya sa natatamasa ng mga ito mula sa mga Valmore. Napansin niya na hindi lahat ng mga amo katulad ng mga Valmore na mababait at mabilis magtiwala. Paano mo naman sila papaalisin doon? Tanong ng kanyang ina. Maganda ang sahod at maganda ang mga benefits nila ron. Tumango naman siya habang kumakain ng nakakamay. Oo nga. Kaya nga gagawin ko ng paraan para makapasok kayo ron. Saka mas maganda kung doon na tayo nakatira lahat. Para hindi na tayo nagtitiis sa lintik na bahay na to. Ang pangit at ang baho.
pero kailangan hindi nila malaman na magkakapamilya tayo. Kasi narinig ko, hindi nga raw sila tumatanggap doon ng magkakamag-anak. Tumawa naman ang papa ni Karen. Okay yun kung magiging driver ako ng mayamang pamilya. Kaya nag-isip na siya ng paraan kung paano mapapatalasik ang mga matatandang nandoon sa mga Valmore. Wala kayong mga CCTV sa bahay? Gulat na tanong ni Karen. Umiling naman si Aris. Wala, hindi ko rin alam kung bakit. Ayaw kasi ni Papa yon. Huwag mong sasabihin ah. May mga transaksyon kasi si Papa na dito ginagawa sa bahay na parang ayaw niyang malaman ng iba. Saka safe naman sa village. Bago pa makapasok ang ibang tao, dadaan agad sa guards doon. Saka hindi kami basta-bastang nagpapapasok ng kung sino-sino lang. Sa labas lang kami may CCTV. Medyo na-curious si Karen. Hindi siya makapaniwalang walang CCTV sa napakagandang bahay na yon. Pero siguro nga, masyado lang kampante ang mga ito sa buhay. Masyado ring tiwala sa mga taong nasa paligid ng mga ito. Okay, tapos na ang pagtuturo ko sa'yo. Sa susunod ulit, nakangiting sabi ni Karen. Matamis namang ngumiti si Aris at may inabot sa gilid. Isang paper bag yun na maraming lamang chocolates. Sa'yo na lang yan, Miss Karen. Salamat sa pagtuturo sa akin. Mahina siyang tumawa at tinanggap yun. Wow, chocolates! Salamat, Aris. Ang sweet mo talaga. Namula naman ang mga tenga ng binata. Pagbaba, nakita niya ang mga kasambahay. Habang naglilinis si Manang Mila ng living room, tahimik na nagmamasid si Karen mula sa gilid. Maingat ang kilos ng matanda. Halos wala siyang nakikitang mali. Pero kahit ang pinakamaingat, pwedeng madulas. Bulong ni Karen. Isang hapon, habang pauwi na ang pamilya, palihim niyang kinuha ang isang maliit na flower vase mula sa side table at itinago sa ilalim ng couch. Pagdating ni Mrs. Valmore, agad nagtanong ang ginang. Manang Mila, nasan yung maliit na vase na kulay jade? Gift ng consulate yun ha? Napalunok si Karen at pinipigilan ang ngiti. Naguguluhan naman si Manang Mila. Ma'am, nandyan lang po yan kanina. Kanina lang po. Nilinis ko pero binalik ko. Tumikhim si Mrs. Valmore. Halos 3 bagay na ang nawawala nitong linggo. Pagkatapos ay makikita ko na lang kung saan-saan. Napapansin ko lately na nagiging makakalimutin ka na. Hindi niya alam kung gagana ang plano niyang yon. Pero gagatungan niya pa yon para naman mas lalong masibak na sa trabaho si Manang Mila. Ganyan po talagang mga matatanda na Mrs. Valmore. Nakakalimot na. Siguro po, panahon na para patigilin na siya sa pagtatrabaho. Maghanap na lang po kayo ng iba. Malumanay na sabi ni Karen. Napabuntong hininga si Mrs. Valmore. Siguro nga, dapat palitan na siya. Pero sino naman? Hindi naman madaling maghanap ng kasambahay na mapagkakatiwalaan. Doon na napangiti si Karen. May maiirekomenda po ako sa inyo na naghahanap din po ng trabaho. Don't worry, mabait po siya. Magaling magluto at kayang alagaan ng bahay. Bahagya namang nabuhayan ng loob si Mrs. Valmore. Sige, pagkatapos kong makausap si Manang Mila, ipakilala mo sa akin ang kakilala mo. Tumango si Karen. Nang makauwi sa pangit nilang bahay, agad niya yung binalita sa kanyang ina na nakahilata lang. Tuwang-tuwa ito nang malamang magkakaroon na ito ng trabaho. Ginagawan ko na ng paraan, sabi ni Karen habang puno ng pagkain ang bibig. Umayos ka ron ma, sipagat mo para makuha ang loob ng mga Valmore. Tumingin sa kanya ang papa niya. Anak, ako rin ha. Ano, iiwan niyo ako rito? Bigyan mo rin ako ng trabaho para lahat tayo kikita na lang. Tumango na lang siya kaya ang sunod niyang target si Mang Lando. Alam ni Karen na kapag ang driver ang nasira ang kredibilidad, malaking gulo yon para sa pamilya.
Kaya isang hapon, sinadya niyang lapitan si Mrs. Balmore habang papunta ang ginang sa kotse. "Ma'am," mahina niyang sabi, "baka po dapat i-check niyo si Mang Lando?" Napakunot ang noo ni Mrs. Balmore. "Bakit naman?" Nagkibit balikat si Karen at may kasamang kunwaring kaba. "May naamoy po kasi ako minsan na parang alak nang ipinahatid niyo po ako sa kanila hanggang terminal. Hindi ko lang po alam kung galing sa kanya o sa labas. Siyempre, nag-aalala po ako sa pamilya niyo. Paano kung makapagmaneho siya ng lasing? And aksidente lang po akong napadaan sa gilid niya. Bukas po ang pinto at marami po akong nakita na bote ng alak." Totoo ang sinasabi niya. Nilabas niya lang naman ang baho ni Mang Lando. Ginigiit niya lang para mawala na ito ng lugar sa bahay ng mga Balmore. Nang dumating si Mang Lando, sinalubong ito ng malamig na titig ni Mrs. Balmore. "Mang Lando, may gusto akong itanong. Umiinom ka ba bago magmaneho?" Halos malaglag ang panga ng driver. Ma'am, pasensya na ho. Hindi ko lang po mapigilan. Sobrang problemado po kasi ako. Sumama po sa ibang lalaki ang asawa ko." Huminga ng malalim si Mrs. Balmore. "Pero sana, hindi ka umiinom sa oras ng trabaho. Paano kapag naaksidente tayo?" Si Karen, nakatayo lang sa may second floor. Katabi niyang nanonood si Aris. Tinapik siya ng binata. "Ikaw bang nagsabi kay Mama?" Tumingin si Karen sa binata at pinapungay ang mga mata. "Aris, nakita ko lang yung bote sa tabi ng driver seat at sa kwarto niya. Ayoko madihado si Mang Lando. Pero syempre, safety niyo ang iniisip ko." Lumambot ang mukha ni Aris. "Miss Karen, thank you." Napangiti si Karen at sa pagkakataong yon, nakahanap siya ng pagkakataon para maipasok ang papa niya. Napakadali lang dahil mabilis talagang magtiwala ang ginang. Nakuha niya na ang tiwala nito kaya mabilis lang itong maniwala sa mga sinasabi niya. Oo, peking requirements ang mga pinapasa nila. Pero gusto lang naman nila ng trabaho. Gusto lang nilang kumita ng pera at mas mapadali ang buhay. Wala naman sigurong masama roon. Sumunod naman yung target ay si Aling Nita. Yon ang pinakamahirap. Ang cook na ito ay parang ina ng pamilya. Pero lahat ay may kahinaan. Isang gabi, habang nasa kusina, sinadya ni Karen na mag-iwan ng maliit na plastic ng expired chicken cuts sa refrigerator na nakahalo sa mga regular na ingredients. Kinabukasan, naghain si Aling Nita ng chicken pastel. Sinamantala agad yun ni Karen. Ang totoo, sinadya niyang kumain ng marami ng maghain si Aling Nita. Alam niyang sasakit ang tiyan niya roon, kaya agad niyang nareklamo. Si Aris na nakuha niya na ang loob, yon at agad na nagreklamo. "Mama, si Aling Nita, naghanda ng panis na pagkain para kay Miss Karen." Natigilan si Aling Nita. "Sorry po, pasensya na. Maingat naman akong..." Napailing si Mrs. Balmore. "Ang ayaw ng asawa ko sa lahat, yung hindi maingat sa pagkain. Bakit ka pumalpak ng ganito?" Lihim siyang napangiti habang dinadaluhan ni Aris. Dahil doon, nasisanti ang cook. May nakita rin kasing mga buhok sa sinaing na kanin. Mabuti na lang at may mga mali rin ang mga ito. Mas napapadali ang buhay ni Karen. Dahil na rin sa oportunidad na yon, ang pinsan niya ang naging cook doon. Unti-unting nagbabago ang mga araw ni Karen sa Balmore household. Kapag pumapasok siya sa study room, hindi na lang si Aris ang estudyanteng hinihintay siya, kundi isang binatang halos sabik siyang makita, na para bang siya lamang ang tanging kausap sa mundong hindi ito pinakikinggan. Nang mapadpad siya isang beses sa kwarto nito,
Bahagya siyang natawa nang makakita ng mga magazine na may mga babae. Pili mo naman pala, Aris. Isang hapon, pagpasok niya sa study room, nakita niyang nakaupo si Aris malapit sa malaking bintana. Nakatingin ito sa labas habang hawak ang isang mechanical pencil. Para bang may gumugulo sa isip. "Uy," malambing na bati ni Karen. "Mukhang malalim ang iniisip mo ah." Nagulat si Aris pero agad nang umiti. Miss Karen, nandito ka na pala." Lumapit siya at dahan-dahang inilapag ang bag. Sa loob-loob niya, alam na niya ang dapat gawin. Makinig, kunwari mag-alala, at hayaan ang binata na lumapit ng kusa. "May problema ba?" tanong niya. Napakamot si Aris. Di ko alam. Siguro marami lang iniisip." Umupo si Karen. "Alin doon? School? Family o love life?" Napalunok si Aris at namula ang tenga. "Love life? Sa tingin mo ba magkakaroon ako ng ganon? Wala ngang lumalapit sa akin sa school. Walang may gusto sa akin." Ngumiti si Karen. "May papansin sa'yo. Ayusin mo lang ang sarili mo at kulang ka lang talaga sa confidence. Natural din na maghangad ka ng love life sa sarili mo. 17 ka na, may mga bagay na nakaka-curious." Kinabukasan, mas mahaba ang pahinga nilang dalawa sa gitna ng review session. Hindi sumasagot si Aris sa mga tanong. Hindi rin nagbabasa. Nakatulala lang ito sa kanya, kaya mahina siyang tumawa. "Aris, mag-focus ka naman." Huminga ng malalim ang binata. "Karen, may tanong ako. Pero baka weird." Medyo natigilan siya sa tinawag lang siya nitong Karen. Gayunpaman, hindi niya napinuna. "Ano bang gusto mong itanong?" May boyfriend ka na ba? Na-in love ka na? Ano bang pakiramdam ng may in love?" tanong ni Aris. Napakagatlabi si Karen. "Bakit mo natanong?" "Well, sasagutin ko pa rin. Oo, nagkaroon ako ng boyfriend nung high school at college ako. Pero hindi rin tumagal. At na-in love? Siguro oo. Kapag in love ka, pakiramdam mo na may taong nakakakita sa'yo, naintindihan ka at hindi kay iwan." Napayuko si Aris at sinisiksik ang notebook sa pagitan ng mga daliri. Ganun ba talaga? Kasi kahit sa bahay, wala akong masyadong nakakausap. Busy sila, mama at papa. Minsan lang kami magkita. Sa school walang kumakausap sa akin dahil masyado akong mahiyain." "At nalulungkot ka dahil doon?" tanong ni Karen at bahagyang inilalapit ang sarili. Oo, pag-amin ng binata. "Madalas akong malungkot. Gusto kong makipagkaibigan pero nanginginig ako kapag maraming tao. Hindi ako komportable. Pero sa'yo, komportable naman ako, Karen." Tumango siya at tiningnan ang mga mata nito. "Normal yan. Pero alam ko na malalampasan mo rin yan. At minsan, may mga taong dumarating para punan yung lungkot." Nakipagtitigan ang binata sa kanya, bago bumaba ang paningin sa kanyang mga labi, at muling bumalik sa mga mata niya. Katulad mo," napangiti si Karen. "Kung gusto mong isipin na ganun, hindi ko pipigilan." Inilapit ni Aris ang mukha sa kanya. Nang maglapat ang mga labi nila, hinayaan niya lang ito. Pero saglit lang yon at lumayo na parang gulat na gulat. Namumula ito ng sobra. Mahina naman siyang tumawa at natatawa sa pagiging inosente ng binata. "Mag-aral na ulit tayo. Okay ka na naman siguro?" Marahang tumango si Aris. At doon, nakita niya kung paano dahan-dahang binubuksan ni Aris ang sarili sa kanya. Kahit na ang totoo, wala namang pakialam si Karen. Nakita niya lang ang opportunity na yon para utuin at gamitin si Aris. Lumipas ang ilang linggo at napansin ni Karen ang pagbabago. Kapag break nila, hindi agad bumabalik si Aris sa sariling kwarto o gaming room. Lagi itong bumabalik sa study room, nag-aabang, tila natatakot na mawala ng pagkakataon na makausap siya.
Isang gabi, tinawagan siya ni Aris habang pauwi na siya. Karen, pwede ba kitang kausapin saglit? Nagkunwari si Karen na pagod. Aris, gabi na. Baka makita ko ng parents mo. Rinig niya ang paghinga ng malalim ni Aris sa kabilang linya. Please, sige na. Gusto pa kitang makausap. Lihim siyang natawa. Sige, ano ang gusto mong pag-usapan? Ikaw, marami akong gustong malaman tungkol sa'yo. Karen, kasi hindi ko alam. Kapag kausap kita, parang safe ako. Isang malambot na tawa ang pinalabas ni Karen. Salamat, Aris. Pero huwag kang masyadong clingy. Ayoko pa naman ng masyadong clingy. Sorry, mahinang sabi ng binata. Gusto ko lang na mas makilala ka pa talaga. Matapos niyang makipagtawagan, binato siya ng pinsan niya ng unan. May something sa inyong dalawa? Ang bata pa nun 17 pa lang yun. 24 ka na. Ano, pumapatol ka na sa mas bata? Napahalakhak naman si Karen. Hindi ko naman type si Aris. Inuuto ko lang. Mukhang inosente Saka feel ko, galante magbigay ng regalo. Makikinabang ako ron. Alam mo ba yung allowance niya? 100,000 a month. Hindi niya pa nagagalaw yun kasi hindi naman siya magastos. Sunod din sa luho. Kung mag-aaya ng date, di paldo na. Saka tagal ko na rin hindi nagkakaroon ng boyfriend, no? Mag-ingat ka lang. Minor pa rin yan kahit na malapit nang mag-18. Umiling naman si Karen. Di yan. Hindi ako ipapahabak ni Aris. Mukhang hulog na sa akin Wala ngang pakialam kahit mas matanda ako sa kanya. Ang ganda ko kasi masyado. Dapat ang ganitong ganda ginagastosan. Tumawa na lamang silang magpinsan habang nagiinuman. Wala roon ang mga magulang niya sa bahay. Siyempre, stay in na ang mga ito sa bahay ng mga Valmore. Maganda ang kwarto, may aircon at masasarap na pagkain. May mga gamit pang ang nakukuha na hindi napapansin ng mga Valmore. Inuuwi ng kanyang ama at ina sa bahay nila. Siya na lang talaga ang wala roon. Kaya kung gusto niyang medyo guminhawa naman ang kanyang buhay, kakapit na lang siya na parang linta kay Aris. Isang tutoring session, tapos na silang mag-aral pero ayaw pa siyang paalisin ni Aris. Nakasandal ang binata sa mesa, nakatingin sa kanya at puno ng pagkamangha. Karen, bulong nito. Bakit ang bait mo sa akin? Kailangan ni Karen pumili ng sagot na eksaktong tatama sa malambot na parte ng puso ni Aris. Siguro dahil naiintindihan kita? Huminga ito ng malalim. Mas naiintindihan mo pa ako kaysa sa magulang ko. Baka kailangan mo lang magsabi. Sagot naman niya. Karen, dagdag ni Aris. Ikaw lang ang nakakausap ko ng ganito. Ayoko mawala ka. Kung pwede lang na dito ka na lang din magstay para hindi ka na umuwi sa inyo. Mahina siyang tumawa. Alam mong bawal yan. Bata ka pa. Hindi na ako bata. Giit ni Aris. Karen, gustong gusto talaga kita. Yung kiss natin nung nakaraan, may meaning sa akin yun. Nagpigil ng ngiti si Karen. Pinisil niya ang kamay ng binata. Aris, mabait ka. Special ka. Karapat-dapat ka sa pagmamahal. Sige, pero dahan-dahan lang tayo Hindi kasi pwedeng malaman ng parents mo. Magagalit sila. Baka paghiwalayin tayo. Tumango si Aris at halos nangingislap ang mata. As long as hindi mo ko iiwan. Napangiti si Karen. Isang ngiti yun na nangunguha, nagbabalot at nagwawasak ng depensa. Hindi kita iiwan, Aris, sabi niya ng malambing. Nandito lang ako. Pero ang nasa isip niya ay kabaligtaran. Hindi niya ito iiwan hanggat hindi niya pa nakukuha ang kailangan niya. Para kasing hindi siya makontento. Parang may kulang. Parang gusto niya pang maghangad ng sobra. Simula noon, nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Kapag may pagkakataon, talagang dinedate siya ni Aris. Bawat hilingin niya, binibigay agad nito.
Huwag mo nang bilhin, nakakahiya. Sabi ni Karen, kahit ang totoo, gustong gusto niya ang branded bag na yon. Umiling naman si Aris at naglabas ng card. Bakit ka ba nahihiya? Boyfriend mo ako. Bibilihin ko kasi nagugustuhan mo. At ganun niya lang kadali nakuha ang mga bagay na gusto niya. Mas madalas na talaga siyang makatanggap ng mga regalo mula kay Aris. Isang parinig niya lang, kinabukasan ay nabili na agad nito. Napansin niya rin kay Aris na hindi ito in love. Parang attracted lang sa kanya at gustong maging mapusok dala ng pagbibinata. Hinayaan niya na lang dahil hindi naman issue sa kanya kung maibigay niya o hindi ang katawan niya rito. Kaya yon ang ginamit niyang weak point ni Aris. Hoy anak, anong ginagawa mo rin kay Aris? Bakit parang sobrang lapit sa'yo? Tanong ng kanyang ina nang mapansing marami siyang regalo. Tumawa naman siya. Boyfriend ko lang ma. Type kasi ako. Hinayaan ko na lang. Utu-uturi naman kasi. Saka hanggang kiss lang yun sa akin. Mahirap na no. Minor pa. Baka mapahamak pa ako. Pero sa isang buwan, 18 na siya. Malay nyo naman, seryosohan pala siya. Eh di mas maganda kung magiging asawa ko siya. Mas magiging hayahay ang buhay ko. Wala nang sinabi pa ang kanyang mga magulang. Wala namang pakialam ang mga ito sa bawat gagawin niya. Lahi na sila ng mga manggagamit at manloloko. Kaya hindi na yun issue sa kanila. Karen, mahina ang boses ni Aris, parang natatakot sa sarili nitong sasabihin isang hapon. Huminga ng malalim si Karen habang inaayos ang mga libro. Ano yun Aris? Hindi kaagad sumagot ang binata. Sa halip, tumingin ito sa kamay niya na nakapatong sa mesa at dahan-dahan niyong hinawakan. Bukas, halos bulong na sabi nito. Birthday ko. Ngumiti si Karen nang maaliwalas. Oo naman, kaya nga gusto kong tapusin natin ang lessons ng maaga para makapagpahinga ka. May party kayo, di ba? May regalo rin ako sa'yo bukas. Umiling si Aris at mataman siyang tiningnan. Karen, may hihilingin sana ako. Gusto ko sana na ikaw ang maging first ko. Tumaas ang mga kilay ni Karen. Nakatungo naman si Aris. Nanginginig ang balikat at parang may kasalanang inamin. Samantalang si Karen, walang naramdaman kundi pag-click ng isang bagong pinto sa utak niya. Isang pinto ng kontrol, isang pinto ng pagmamayari. At higit sa lahat, isang pinto na kapag tinahak niya, titigil sa pagdududa si Aris habang buhay. Pero sa mukha niya, malumanay ang pag-arte. Nakabuka ang labi, bahagyang napahinga ng malalim. Parang nabigla at hindi sigurado. Aris, hindi tama to. Hindi ako pwedeng maging unang. Umangat agad ang tingin ng binata at naluluhan halos. Karen, hindi to biro para sa akin. Gusto talaga kita. Mas matanda ka sa akin at pakiramdam ko, baka hindi ka masiyan sa akin. Saka matagal na akong curious doon. Gusto kong ikaw ang una ko. Sa mukha ni Karen, pinakita niyang nagdadalawang isip pa siya. Pero sa utak niya, malinaw ang direksyon na kaunting bilog pa sa utak ni Aris ay talagang mapapasa kamay niya na ito. Aris, ulit niya rito. Mas matanda ako sa'yo. I'm your tutor. Baka isipin mong, hindi ko iniisip yun. Mabilis na tanggi ni Aris. Ikaw lang ang taong kaya kong pagkatiwalaan ng ganito. Saka pinapangako kong hindi ka mapapahamak. Alam ko ang ginagawa ko at seryoso ako sa'yo. Nilagay ni Karen ang kamay sa dibdib niya at para bang nagugulat pa rin. Pero, paano kung akong makasira sa'yo? Paano kung pagsisihan mo? Umiling ang binata ng mariin. Halos desperado na, mapagbigyan niya lang ang hinihiling nito. Hindi ko pagsisisihan kahit ano pang mangyari. Karen, ikaw ang gusto kong piliin. Humigpit ang hawak nito sa kamay ni Karen.
Hindi na isang estudyante ang nakikita niya ngayon. Isang binata na naghahanap ng gabay, pagmamahal at direksyon. May pag-aatubili sa mukha ni Aris, halong takot at pagnanais. Karen, please. Umangat ang tingin ni Karen. Kailangan niyang gawin yon na mukhang desisyon na pinilit at hindi ginusto. Hindi mo alam ang hinihingi mo, Aris. Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Hindi naman kita pinaglalaruan. Sagot agad ng binata. Nagtagpo ang mga paningin nila. Isang saglit ng katahimikan. Isang saglit na walang ibang mundo kundi ang pagitan nila. Kapag sa kanya nakadugtong ang unang intimate experience ng binata, kailanman hindi na ito makakaalis. Hindi na magtitiwala sa iba ng higit sa kanya. Aris, kung ito talaga ang gusto mo, napalunok ang binata. Namula ang mata at naghihintay sa bawat sasabihin niya. Lumapit siya at bumulong dito. At kung sigurado ka, pagkatapos ng birthday party mo, pupunta ako sa greenhouse. Kung gusto mo pa rin, pumunta ka doon. Agad na napangiti si Aris at bakas ang pagnanasa sa mga mata. Promise? Lumapit si Karen, inilapit ang kamay sa pisngi ng binata at marahang hinaplos. Oo, Aris, promise, nandun ako. Habang nakatitig si Karen sa binata, nakita niya ang saya, ang tiwala at ang purong paghanga. At alam niyang siya ang lumikha nun. Siya ang sumulat ng eksenang yon, siya ang naghulma ng bawat emosyon ni Aris para dumating sa punto na yon. Pagkatapos ng gabing yon, ang gabing naging legal na binata si Aris, nagbago ang lahat. Mas naging malalim ang ugnayan nilang dalawa. Gaya na lang na tuwing umaga, may natatanggap siyang message mula sa binata. Good morning po, Karen. Nakatulog ka ba ng maayos? Kung hindi ka pa kumakain, magpapadeliver ako sa'yo. Salamat kahapon. Hindi ko makakalimutan yon. Habang binabasa ni Karen ang mga mensahe, malamig lang ang mukha niya. Wala naman siyang pakialam pero nasisiyahan siya kasi alam niyang pera naman yon. Sa halip na magpa-deliver, nagpasend na lang siya ng pera at siya na lang ang pupunta sa restaurant. Agad namang nag-send ng 10,000 ang binata na para bang barya lang yun dito. Perfect! Ganyan ang gusto kong loyalty. Uto-uto at mabilis magbigay ng pera. Natatawa niyang sabi. Maya-maya ay naghanda na siya para pumunta sa bahay ng mga Balmore. Pero halata kay Aris na inaabangan talaga siya. Mabilis ang lakad nito papunta sa kanya. Karen! Muntik pa itong matisod sa paglapit. Sa itsura ni Aris, nakaayos ang buhok, may mamahaling pabango, maayos ang polo at kitang-kita ang pagsisikap na pigilin ang excitement nito. Umiling si Karen ng palihim. Ngumiti siya ng malumanay. Good morning, Aris. Handa ka na ba sa lesson? Pero bago pa sila makalapit sa mesa, bigla siyang hinawakan ni Aris sa siko. Marahan pero puno yon ng emosyon. Hinalikan nito ang kanyang mga labi. Karen, thank you talaga. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yun para sa akin. Alam ko nag-aalala ka sa edad nating dalawa, pero wala akong pakialam. Hindi ko hahayaang may manakit o mang-insulto sa'yo. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Karen. Aasahan ko yan. Sa sumunod na mga linggo, halos maging anino ni Karen si Aris. Naglalakad ito sa likod niya, sumusunod sa bawat hakbang. Lumalabas din sila kapag may pagkakataon. Natutuwa si Mrs. Balmore na nakikisalamuhan na ang stepson nito. Pero ang hindi nito alam, sila lang naman ni Aris ang magkasama. Lumipas ang buwan at para kay Karen, patuloy lang ang pag-angat ng posisyon niya sa bahay na yon dahil kay Aris. Madali niya talagang napapasakay ito sa mga kasinungalingan niya. Bakit parang wala ka sa mood? Ayos ka lang ba? Seryosong tanong ni Aris pagkatapos niya itong turuan. Pwede kang magsabi sa akin kung may problema ka.
Makikinig ako. Huminga siya ng malalim. Kunwari problemadong problemado. Wala. Ayokong sabihin sa'yo. Wala ka rin namang magagawa. Tumayo siya pagkatapos ayusin ang mga gamit. Uuwi na ako, Aris. Pero bago pa siya makaalis ng pinto, hinigit na siya pabalik ni Aris. Hinarap nito ang upuan at mataman siyang tiningnan. Anong problema mo? Sige na, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Baka may magawa ako sa problema mo. Tinitigan niya ang mga mata nito. Pinipilit niyang hindi kumurap. Kailangang maiyak ni Karen, kaya nag-concentrate siya. Palihim niyang kinurot ang palad niya para maiyak. At nang tumulo na, yun na at may props na siya sa kanyang drama. Yung lola ko kasi, nasa ospital siya ngayon. Malala na kalagayan niya at kailangan siyang operahan. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Aris. Malaki raw ang magagastos doon. Ayoko mawala ang lola ko. Umiiyak niyang sabi rito. Agad siyang niyakap ni Aris. Sorry, mabigat palang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ang lola mo. Magkano bang kailangan mong pera para maoperahan ang lola mo? Sinagot niya naman agad. Malaki nga eh. 500,000. Hindi ko na alam kung saan kukuha. 500,000? Tanong ni Aris at agad na kinuha ang cellphone nito. May ipon ako. Isasend ko na sa account mo. Nanlaki ang mga mata niya at kunwari nagulat. Pero hindi ko kayang bayaran yon. Ngumiti si Aris at pinunasan ang mga luha niya. Okay lang, kahit huwag mo nang bayaran. Gusto kong tumulong sa'yo at matapos yung pinoproblema mo. Ayokong nakikita kang umiiyak, Karen. Sa pagkakataong yun, hindi niya napigilang yakapin si Aris. Pilit siyang lumuluha, pero ang totoo, sobrang tuwang-tuwa si Karen. Isang drama lang, madali lang pala ang 500,000. Hindi siya nagkamali, barya lang sa binata yon. Nang makita niya kasi ang bank account nito, nalulula talaga si Karen sa laman. Kaso, paano kapag nalaman ng parents mo na gumagastos ka ng ganyan kalaki? Magtatanong sila. Panigurado pa ni Karen. Umiling naman si Aris. Hindi naman sila nangingialam sa mga ginagastos ko. Isa pa, ipon ko yan. Kaya hindi nila malalaman na ibinigay ko sa'yo. Muli niya itong niyakap. Thank you. Thank you talaga. Nang makaalis sa bahay at makauwi, labis ang tuwang nararamdaman niya. Napapangiti siya habang tinitingnan ang account niya na may pera. Yun ang unang beses na nagkaroon siya ng ganoong kalaking halaga. Sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang sistema. Dalang-dala pa rin si Aris sa mga pag-aarte niya. Karen, try mo to. Favorite ko to at sure ako magugustuhan mo. Nakangiting sabi ni Aris at sinubuan pa siya. Mahina siyang tumawa. Gustong-gusto mo talaga na sinusubuan ako, no? Namula si Aris. Oo. Gusto kasi kitang alagaan at maging sweet na boyfriend sa'yo. Tumawa si Karen ng malambing. Pero sa utak niya, gusto niyang ibigay lahat ni Aris sa kanya. Hindi siya maaawa. Sa likod ng bawat pag-aalala ni Aris, nakikita niya ang kabuuan nito. Mahina si Aris, mag-isa, desperadong mahalin at sinamantala ni Karen ang lahat ng yon. Niyakap siya ni Aris bago umalis ng study room. Lagi ako nandito. Kahit anong kailangan mo, sabihin mo lang. Buo ang tiwala ko sa'yo. Mabagal na ngumiti si Karen dahil alam niya nakaikot na ang buong puso ni Aris sa kanya. Tahimik ang bahay ng mga Valmore nang dumating si Karen kinabukasan. Ngunit may naramdaman agad siyang kakaiba. Nakaupo si Mrs. Valmore sa maluwag na receiving area. Hawak ang tasa ng kape pero hindi umiinom. Para bang naghihintay ito at alam ni Karen kung kanino. Pinilit niyang ngumiti, maamong mukha at disenteng ayos. Magandang umaga po, Mrs. Valmore.
Tumaas ang tingin ng ginang. Maaga ka ngayon? Opo. Para makapag-review kami agad ni Aris para sa exams niya. Sandaling hindi kumibo si Mrs. Balmore. Tila sinusuri ang bawat galaw at bawat salita ni Karen. Nasa study room si Aris. Hindi ako aalis ngayong araw. So, I'll be around. Tumango naman siya. Sige po. Naglakad siya patungong second floor. Alam niyang nakamasid ang ina ni Aris hanggang sa mawala na siya sa paningin nito. Pagpasok niya, agad nang ngumiti ng maliwanag si Aris na parang may sariling sikat ng araw sa mukha. Karen! Bulong nito, mabilis tumayo at agad siyang hinalikan sa mga labi. Uy! Sabi ni Karen at agad itong pinigilan. Relax ka nga. Nandiyan ang mama mo. Hindi siya aalis. Baka mahuli tayo. Pero hindi mapigilan si Aris. Niyakap pa siya nito. Hayaan mo siya. Tayo lang naman ang nandito sa study room. Namiss kita kagabi. Hindi ako makatulog ng maayos, kakaisip sa'yo. Hindi ka naman nag-reply sa mga chats ko. Pinisil niya ang braso ni Aris at hinila palayo sa pinto. Huwag masyadong malakas ang boses mo. Baka marinig tayo. Sorry, bulong ng binata. Excited lang ako na makita ka ulit. Huminga na lang siya ng malalim. Tara, gawin na natin tong physics mo para hindi ka pagalitan ng mama mo. Umismid naman si Aris pero sumunod din sa gusto niya. Ilang sandali pa at seryoso na sila sa pag-aaral. May natututunan naman ito at napangiti siya nang makitang perfect nito ang lahat. Wow ha, ang galing mo na, papuri ni Karen. Sumubsob sa leeg niya ang binata. Siyempre, magaling yung nagtuturo. Maya-maya ay natahimik sila. Hinayaan naman ni Karen si Aris. Medyo sold pa naman siya sa mga perang nasa kanya. Wala pa siyang naiisip na bagong pakulo. Ayaw niya sa'yo, sabi bigla ni Aris. Ha? Si Mama, ang stepmother ko, malakas ang pakiramdam ko na ayaw niya sa'yo. Tinitingnan ka niya kanina, yung parang may mali kang nagagawa. Ayoko siyang ganyan, stepmother ko lang naman siya. Hinaplos ni Karen ang likod ng kamay nito. Normal lang sa mga parents na protective. Minor ka pa rin sa paningin niya. Saka hindi ba siya ang halos nagpalaki na rin sa'yo? Napairap si Aris. Pero 18 na ako. Kung may pagdududa na siya sa relasyon natin, wala na dapat siyang pakialam doon. Sa mata ng parents mo, baby ka pa rin. Inilapit niya ang mukha at may kunwaring pag-aalala. At dapat lang na hindi nila malaman ang tungkol sa atin. Alam mong paghihiwalayin tayo kapag ganon. Tumango si Aris at yumakap sa kanya. Hindi niya malalaman. I promise. Ayokong magkahiwalay tayo, Karen. Pero sa mga lumipas na araw, medyo naglaylo sila ni Aris. Hindi na kasi masyadong umaalis ang stepmother nito. Habang nagtututor sila, ilang beses dumaan si Mrs. Balmore sa hallway. Hindi ito nagtanong, hindi ngumiti, at parang inoobserbahan silang dalawa. Sa bawat pagdaan, sinisigurado ni Karen na wala silang ginagawa ni Aris na magpapatibay sa hinala nito. Hindi pwedeng masira ang mga plano niya. Pagkaalis ni Mrs. Balmore, bumulong si Aris sa kanya. Bakit parang lagi niya tayong pinapanood ngayon? Napailing si Karen. Natatakot na ako, Aris. Hinawakan naman ito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Wala naman siya magagawa. Ako ang bahala sa'yo. Nang matapos ang session, nagpaalam na si Karen para umuwi. Pero paglabas niya sa main hall, bigla siyang tinawag ni Mrs. Balmore. Karen! May sasabihin po kayo, ma'am? Tanong niya rito. Napapansin ko, panimula ng ginang, mabagal at sadyang maingat ang tono. Na mas masaya si Aris nitong mga nakaraang buwan. Magaling na po siya mag-aral, sagot ni Karen. Nag-e-effort siya at mas okay na po ang concentration niya kapag nag-aaral po kami. Hindi lang yon, tinitigan siya ng ginang ng mas malalim. He's glowing.
Parang sobrang eager at naaaliw. Parang sobrang attached na rin kasi siya sa'yo. Marahan siyang tumango. Natural lang po na maging attached ang estudyante sa tutor kapag comfortable sila. Especially si Aris, mahiyain po siya. Kailangan niya ng kaunting encouragement. Tumango si Mrs. Balmore pero halatang hindi kumbinsido. Naniniwala akong mabait, Karen. Pero hindi kita kilala. Hindi ka pa rin namin kilala. Ngumiti si Karen, nag-iwas ng tingin at nagkunwaring nasasaktan, pero pinilit maging polite. Understandable po yan, ma'am, pero wala naman po akong gagawing ikakasama ni Aris. Sa ngiti niyang yun, parang wala siyang tinatago. Pero sa loob niya, alam niyang pinasasakay niya na naman ang mga Balmore sa mga kasinungalingan niya. Paglabas niya ng bahay, agad siyang naglakad ng mabilis. Pag-ikot niya sa kanto, saka siya bumuntong hininga ng malalim. Nakakainis, bulong niya sa sarili. Malakas ang radar ng babaeng yun. Hindi pwedeng mabuko ako. Dapat nasa akin na muna lahat ng pera ni Aris sa bank account niya bago ako umalis doon. Hindi niya maaaring maliitin si Mrs. Balmore. Hindi ito katulad ng mga taong madaling lokohin. Pero hindi pa rin natitinag ang confidence ni Karen. Hindi nito kayang tapatan ang isang taong lumaki sa kalyeng delikado. Isang araw, nag-out of the country si Aris kasama ang mga magulang nito. Kaya sinamantala niya yon para doon tumambay. Sa loob ng malaking kitchen, naglalagay sa bag ang kanyang ina. Kumuha ito ng mga prime beef, imported cheese at fresh berries. Mga hindi madaling nakikita sa palengke nila. Ma, wag mong punuin masyado yung Tupperware. Baka magduda, sabi ni Karen habang nagbubukas ng ref. Ay nako anak, ang dami nilang pagkain dito, sabi ng kanyang ina at punong-puno ang tuwa. Kung hindi ko kukunin, masasayang lang. Tingnan mo to, tinapon lang. Kung sa atin napunta, di ba mas mabuti? Kinuha niya ang isang strawberry at kinagat yon. Basta ma, huwag kang masyadong kumuha ng marami. Baka makahalata sila. Tumambay naman siya sa kwarto ni Aris. Doon siya matutulog. Nanonood siya ng TV habang umiinom ng alak. Paminsan-minsan, nakikita niya ang mga text ni Aris. Nagre-reply naman siya rito. Nang tumawag ito, agad niya namang sinagot. Bakit Aris? Tanong ni Karen. Wala lang. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Anong ginagawa mo ngayon? Napairap naman siya. Nandito sa ospital. Nagbabantay sa lola ko. Huwag kang masyadong magpagod ah. Tumigil si Aris sandali at mukhang may kinausap. Nandito kami sa airport pero mukhang hindi kami matutuloy. Doon natigilan sa paglaklak si Karen. Ano? Anong hindi matutuloy? Sumagot naman si Aris. May emergency meeting si Papa. Kailangan siya sa opisina. Actually, pauwi na kami ngayon. Sayang nga. Sana magkasama tayo ngayon. Pero bukas na lang. Alam kong pagod ka. Napatingin siya sa kalat sa kwarto ni Aris. Talaga? Uuwi na kayo? Sige, ingat kayo ha? Nang matapos ang tawag, mabilis niyang nilinis ang kwarto ni Aris. Dala-dala ang mga kalat niya, agad siyang bumaba. Nay! Tay! Hindi raw sila tuloy sa out of the country nila. Uuwi na raw sila. Bilisan nyo! Hoy, yung mga kalat at pinagkainan nyo sa sala. Uuwi na ako. Hindi na lang ako pwedeng maabutan dito. Nagmamadali siyang umuwi. Naglalakad na siya hanggang labasan nang makita niya ang sasakyan ng mga Balmore. Agad siyang nagtago sa likod ng poste para hindi siya makita. Nang makalampas, agad na siyang naglakad paalis. Nakakainis! Binato niya ang mga gamit. Akala ko, makakapagpahinga na ako doon. Dito pa rin pala. Pinakalma niya ang sarili. Iniisip niya na lang na hindi niya kailangan mag-alala. May pera naman siya sa bank account niya. Nakita niyang tumatawag na naman si Aris. Napairap siya at hinayaan na lang yon na mag-ring. Pagkatapos nun, nagpatuloy pa rin ang dating routine. Tahimik ang study room ng mga Balmore.
Abala siya sa pagtuturo kay Aris. Karen, Mahina ang boses na sabi ng binata. Pero puno ng pangarap at pag-asa. gusto kong sabihin sa'yo, sa totoong buhay ko, sa totoong future ko, gusto kitang laging kasama. Napangiti si Karen ng bahagya. Parang nakikinig sa cute na batang nagpapaliwanag ng pangarap. Cute pero clueless. Talaga? Sabi mo talaga yan? Mahina niyang tinapik ang braso ng binata. Oo, sa college, sa future, gusto ko na kahit saan ako pumunta, nandyan ka sa tabi ko. Kung pwede lang, gusto ko ring sabihin sa mga magulang ko, pero hindi pa ako handa at alam kong ganun ka rin. Hindi niya balak magsabi ng kahit na ano sa kanila. Hindi para sa kanya si Aris. Instrumento niya lamang ito para magkaroon siya ng pera. Gusto ko lang, Dagdag ni Aris, na maging honest sa'yo at maging honest sa sarili ko. Kahit paano, sigurado akong ikaw lang talagang gusto ko. Tumango si Karen ng dahan-dahan. Na-appreciate ko yan, Aris. Sobrang mahalaga sa akin na kasama ako sa mga plano mo. Nasa college na ako next year, Karen. Patuloy ni Aris habang binubuksan ng notebook. Gusto kong paghanda ng future nating dalawa. Lihim na lang siyang napapatawa. Ganon kadaling utuin si Aris. Kapag si Aris ay nagbubukas ng sarili, si Karen ay nagpapakita ng assurance dito. At sa bawat salita niya, bawat galaw niya, bawat titig, nararamdaman niya ang kapit ni Aris. Pero hindi pa man siya tapos sa mga plano niya, mukhang nakakaamoy na si Mrs. Valmore sa mga motibo niya. Tahimik ang opisina ng asawa ni Mrs. Valmore nang pumasok si Karen. Nakaupo sa likod ng malapad na desk ang ginang. Nakaayos ang buhok, naka-blazer at nakatingin ng diretso sa kanya. "Karen," panimula ni Mrs. Valmore, "pwede ba tayo mag-usap ng pribado tungkol sa documents mo?" Tumango si Karen at halatang may kaunting kaba. Naglakad siya papunta sa harap ng mesa. Diretsyong tiningnan ng ginang ang mga papeles. "Napansin ko na may ilang inconsistency sa credentials mo. Parang iba ang taon ng graduation mo sa resume at may kulang sa transcript. Pwede mo bang ipaliwanag? Pineki mo ang mga pinasa mo sa aking requirements mo." Pinisil ni Karen ang kamay. Wala na siyang choice kundi aminin pa yon. "Opo ma'am, sorry po talaga. Medyo nahirapan ako sa buhay. Gusto ko po talagang makahanap ng trabaho para matulungan ang pamilya ko. Kasi ma'am, wala po kaming pera. Mahirap kami." Tumigil siya at nagkunwaring umiiyak. "Lahat po ng iniwan kong chances sa school, nawala lang po dahil sa kahirapan. Kaya po, sobrang excited ako na mabigyan niyo ako ng chance dito. Saka I assure you naman po na tinuturuan ko naman ng maayos si Aris." Huminga ng malalim si Mrs. Valmore. Kitang-kita sa mga mata nito ang awa. "Karen, naiintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Pero bilang stepmother ni Aris, kailangan kong siguraduhin na ligtas siya sa mga taong nagtatrabaho dito at na walang mapapahamak sa pamilya namin." Tumango si Karen kahit medyo naiinis na. Mabuti na lang at nakisama ang mga luha niyang pumapatak na. "Opo, naiintindihan ko po ma'am. Talagang pasensya na po kung nagdududa po kayo sa akin. Pero kung pwede ma'am, gagawin ko po ang lahat para mapatunayan na karapat-dapat ako rito sa kahit anong paraan po. Narito po ako ma'am, kahit alam ko na mas marami po ang qualified. Pero kailangan ko pong maituloy ito para sa pamilya ko. Nanay ko po mahirap lang, nagtatrabaho sa palengke. Ang tatay po wala namang permanenteng trabaho. At gusto ko pong makatulong kahit papano sa kanila." "Karen, naiintindihan ko ang sitwasyon mo," wika ng ginang. "Pero una pa lang, nagsinungaling ka na. Paano kami magtitiwala sa'yo?
Napalunok si Karen, nag-iisip na ng paraan para hindi siya mapatigil doon. Hanggang sa naisip niya si Aris. Kailangan niya si Aris para hindi siya masisante sa trabaho. Kaya ng binatang gawa ng paraan yon, lalo na at ayaw nito na magkahiwalay sila. Nang gabing yon, tinanggal na siya ni Mrs. Valmore. Mukhang wala pa itong hinala sa mga magulang at pinsan niya na nasa bahay na yon. Pero alam niyang kalaunan, maiisip din yon ni Mrs. Valmore. Baka mawalan din ng trabaho ang mga ito. Palabas na siya ng gate pero nagulat siya nang hinila siya ni Aris at dinala sa pinakasulok ng garden. Nang hindi na sila makikita, nakita niya ang binatang kunot na kunot ang noo. Bakit aalis ka nang hindi nagpapaalam sa akin? Tiningnan niya ang mukha ni Aris at syempre, ano pa ba ang gagawin niya? Kailangan niyang magpaawa para makuha ang simpatya nito. Sinisante na ako ni Mrs. Valmore. Hindi na ako magiging tutor simula ngayon. Hindi na ako babalik dito. Hinawakan agad ni Aris ang kanyang siko at halatang naguguluhan. Anong hindi ka na babalik? Hindi pwede yon. Napabuntong hininga siya at hinaplos ang mukha nito. Nagsinungaling ako, okay? Hindi talaga ako college graduate. Hanggang second year lang ako. Yung ibang documents ko, pinagawa ko lang sa recto. Nalaman ng mama mo at nasira na ang tiwala niya sa akin. Kaya sinisante niya na ako. Umiling naman ang binata. So what? Wala akong pakialam dyan. Natuturuan mo naman ako ng maayos. Halika, pumasok tayo sa loob ng bahay. Ayokong palitan ng tutor ko. Ikaw lang ang magiging tutor ko at wala ng iba. Habang hinihila siya ni Aris pabalik sa loob, napangisi na lang siya. Gaya ng plano, yun na nga ang nangyari. Sa bandang huli, walang nagawa si Mrs. Valmore kundi ang tanggapin siya ulit. Siya pa rin ang tutor ni Aris. Isang hapon, maulan kaya hindi siya makaalis. Kaya nanatili na muna siya sa bahay ng mga Valmore. Karen, pwede ka namang manatili dito habang umuulan. Mahina ang boses ng binata at yumakap sa kanya. Ayokong umuwi ka. Doon ka na lang sa guest room. Natawa si Karen. Talaga? Baka maghalit ang mama mo. Hindi yan. Akong bahala. Mula sa unang minuto, ramdam ni Karen ang tensyon. Nasa study room pa sila, ayaw pa rin kasi siyang lubayan ng binata. Habang lumilipas ang oras, mas naging malambing at humahawak si Aris sa kanya. Unti-unti na rin itong hinuhubad ang damit niya. Hanggang sa pinaharap siya nito at naglapat ang kanilang mga labi. Sa aktong yon, biglang pumasok si Mrs. Valmore. Gulat na gulat ito nang makita silang dalawa ni Aris. "Anong ginagawa niyong dalawa?" Sigaw ng ginang. Hataw sa puso ni Karen, ang utak niya ay biglang nablangko. Tiningnan niya si Aris na bakas din ng takot sa mukha. At doon niya napagtanto na talagang bata pa ang pinatulan niya. Parang batang musmos na nawala ng boses nang mahuli. Tumayo si Aris sa harap ni Mrs. Valmore at sinubukan siyang ipagtanggol. "Mama, girlfriend ko si Karen." "Ano?" Gulat na tanong ni Mrs. Valmore. "Ano ka ba? Tutor mo siya at mas matanda siya ng 7 taon. At ikaw, Karen, ano? Talagang pumatol ka sa student mo? Nasaan ang delikadesa mo? Kung ganon, hindi lang pala pag-aaral ang ginagawa niyo rito?" Pinilit ni Karen na kontrolin ang sitwasyon. "Pasensya na po, hindi po kami gumagawa ng masama. Hindi ko po sinasadya. Naiintindihan ko po kung galit po kayo. Gusto ko lang pong tulungan si Aris sa buhay niya." "No! Kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo papatulan si Aris," bulalas ni Mrs. Valmore. "Alam ko na eh. Alam ko na simula pa lang that there's something off about you. Isang pagkakamali na pinalampas ko ang kutob ko na yon. Sasabihin ko to sa husband ko at sigurado ako na hindi niya mapapalampas to." Tumingin si Karen kay Aris
na hindi na makapagsalita at nagpapanik na kahit nang sinampal na si Karen ni Mrs. Balmore, wala na itong nagawa at tumayo na lamang. Mukhang malaki ang takot ni Ardis sa ama kaya wala na ring magawa. Binato ni Mrs. Balmore ang sari-saring papel sa kanya. Sinungaling ka! Manloloko ka! Simula nang malaman ko na mga peke ang pinasa mo sa aking requirements, sobrang nagduda na ako sa'yo. Kinumpronta ko pa si Jessa at nagsabi siya ng totoo. Pero hindi ko inaasahan na ang nanay, tatay at pinsan mo, napapasok mo rin dito. Nagsisisi ako na naniwala ako sa inyo. Anong balak nyo? Ha? Anong balak niyong buong pamilya sa pamilya ko? Umiling agad si Karen at nanlalaki ang mga mata. Ma'am, wala po kaming intensyon na masama. Ipadadampot ko kayo sa pulis, singhal ni Mrs. Balmore. Doon na siya natakot. Nawala na ang depensa niya. Ayaw niyang mabilanggo, madadamay din ang pamilya niya. Mabuti na lang at sa wakas ay nagsalita na si Aris. Mama, wag na lang umabot sa ganyan. Wala naman silang ginawang masama. Nanloko lang sila dahil gusto nilang magkaroon ng trabaho. Nagkatinginan sila ni Aris. Nakikita niyang nasasaktan ito sa mga kasinungalingan niya. Pero may pagmamahal pa rin ito kahit kaunti sa kanya. Kaya gumagawa pa rin ng paraan para maligtas si Karen sa problemang siya rin naman mismo ang gumawa. Muling umiling si Aris at halata ang takot sa mukha. Mama, sige na. Baka makarating din to kay Papa. Ayokong malaman niya. Alam mo ang takot ko sa kanya. Kapag nalaman niya pa ang mga kalokohan ko, baka saktan niya ako. Tiningnan ni Karen si Mrs. Balmore. Mukhang ang stepson nitong si Aris ang kahinaan. Kaya ng araw na yon, napalaya sila doon kasama ang mga magulang at pinsan niya. Tiningnan niya pa si Aris. Nagmamakaawa na baka may plano pa ito para sa kanilang dalawa. Pero mukhang bibitiwan na rin siya nito. Lalo na at mas malaki ang takot nito sa ama kaysa sa damdamin nito para sa kanya. Anak, ano bang ginawa mo? Sira ang lahat. Muntik na tayong idemanda. Bulalas ng kanyang ama pagka-uwi. Sinapo ni Karen ang noo. Pasensya na, tay. Hindi ko naman akalain na ganito. Kala ko naman kapag nagkalaglagan na ako ang ipaglalaban ng Aris na yon. Akala mo? Akala mo lahat ng plano natin, lahat ng tinataguyod natin, nasira mo. Puno ng galit ang boses ng kanyang ina. Sa kasira ulo ka ba? Ang bata-bata pa nun. Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban nun? Sana doon ka na lang kay Mr. Balmore kumabit. Napairap naman siya. Mukha bang madaling akitin yun? Napakasungit nun. Si Aris lang naman ang easy target sa bahay na yun. Kumuha si Karen ng sigarilyo at agad na nagsindi. Nanginginig siya sa sobrang stress. Pera na nga, naging bato pa. Akala ko ba hinuhututan mo yun? Nasaan ang pera? Tanong ng tatay niya. Bumuga ng usok si Karen. Natalo ko na sa sugal. Mas lalong nagalit ang kanyang ama. Gayunpaman, wala na rin naman silang magagawa pa. Nandoon na naman sila sa buhay na yon. Pare-pareho na naman silang pupulutin sa kangkungan. Pero hindi muna magpapatinag si Karen. Hindi siya pwedeng sumuko. Alam niyang kaunting iyak lang sa harap ni Aris, bibigay na ulit ito sa kanya. Alam na alam niya ang kahinaan ng binata. Pero mukhang nagkamali siya. Itigil na natin to, saad ni Aris sa kabilang linya. Galit na galit si Mama. Baka sabihin niya pa kay Papa. At yun ang ayokong mangyari. Kunot na kunot ang noo ni Karen sa inis. Natatakot ka sa Papa mo? Papa mo lang yun, Aris. Akala ko ba mahal mo ko? Sabi mo, marami kang plano para sa ating dalawa. Narinig niya ang mga hikbi ni Aris. Oo nga, sinabi ko yun. Pero bata pa kasi ako. Hindi pa ngayon. Kapag nakatapos na ako at okay na, babalikan kita. Napailing na lang si Karen.
Hindi yun ang sagot na gusto niya. Wala naman siyang pakialam dito. Ang gusto niya, pera ng binata. At kung maghihintay ng ganoon, siguradong hindi na rin siya mahal ni Aris. Sigurado siyang makakahanap ng iba. At si Karen, parang timang lang na maghihintay. Mahal talaga kita, Karen. Patuloy pa ni Aris. Pero laylo muna ngayon. Para kasing balak din nilang dalhin ako sa ibang bansa para dun mag-aral. Pero kung matuloy yun, sure akong babalik ako sa'yo. Hanapin kita at ipaglalaban na. I'm sorry, Karen, sa ngayon, ganito. Napairap si Karen at pinatay na lang ang tawag. Hindi niya kailangan ng mga pangako ni Aris. Masyadong madrama. Wala naman siyang mapapakinabangan kung maghihintay siya. Ilang linggo na mula nang bumagsak na naman sila sa kahirapan. Pero napansin niya ang kakaibang delay sa kanyang period. Sa halip na pangamba o kaba, parang may sumilip na pag-asa kay Karen. Kinabukasan, dahan-dahan siyang pumunta sa banyo. Hinila ang maliit na pregnancy test, binuksan at ginamit. At nang makita niyang positibo ang resulta, agad siyang napangiti ng malawak. Kapag siniswerte nga naman mabuti at nabuntis ako ng siraulong yon, natatawang sabi ni Karen. Umupo siya sa maliit na kama at hinawakan ang kanyang maliit na tiyan. Magpapakita siya sa mga balmore. Siguradong hindi makakatanggi ang mga ito, lalo na at apo ng mga ito ang dinadala niya. Ang batang yon ang magiging paraan niya para umahon sa buhay. Bakit parang tuwang-tuwa ka dyan? Tanong ng kanyang ina. Tumawa talaga siya. Nabuntis ako ni Aris. Nagkatinginan ang mga magulang niya. At katulad ni Karen, alam niyang pare-pareho sila ng mga iniisip. Kinagabihan, sinubukan niyang tawagan si Aris, pero hindi naman ito sinasagot ang tawag. Parang nagpalit na ito ng number. Ayaw mong sagutin? Tanong niya at saktong biglang kumidlat ng malakas. Nakakagulat naman. Ang lakas ng ulan pero hindi bale. Titigil din yan. Pupuntahan ko kayo sa bahay niyo. At wala kayong choice kundi panagutan kaming mag-ina. Nang humiga si Karen sa kama, sapo niya ang kanyang maliit pang tiyan. Napapangiti siya habang iniisip yon. Nagpapasalamat siyang dumating sa buhay niya ang baby na yon. Siguradong ang anak niya ang mag-aahon sa kanya sa hirap. Pero isa ba talaga yung biyaya mula sa Diyos o isang parusa na habang buhay niyang dadalhin? Lumakas ng lumakas ang ulan. Mabilis ang pangyayari. Malakas ang hangin sa labas at nagulat na lang siya na wala pang 10 minuto umaapaw na ang tubig baha sa loob ng kanilang bahay. Sa lugar nila, sila ang nasa pinakamababang lugar, kaya alam niyang sila ang lubos na maaapektuhan. Tay! Nay! Dali! Ligtas natin ang mga gamit! Sigaw ni Karen. Mabilis na tumakbo sa sala at siniksik ang mga gamit niyang branded na pwedeng mapakinabangan. Karen, huwag mo nang kunin yan! Bumabaha na! Mabilis ang pag-apaw ng tubig! Sigaw ng kanyang ama at may kaunting panginginig na. Napaatras si Karen nang makitang tuloy-tuloy lang ang pag-angat ng tubig. Napahawak siya sa tiyan niya. Hindi. Lumapit siya sa pinto at pilit yung binubuksan pero hindi niya mabuksan. Nakakarinig na rin siya ng mga sigaw ng tao sa labas. Hanggang dibdib niya na ang baha. Karen, layo! Bubutasin ko na tong bubong natin! Malakas na sinapak yon ng kanyang ama. Agad nitong binuhat ang kanyang ina. Binuhat din siya nito papunta sa bubong pero umaapaw pa rin talaga ang tubig dahil mas mababa ang bahay nila. Tay, saan na tayo pupunta? Aabutin pa rin tayo ng tubig dito. Malakas na sigaw ni Karen at agad na lumingon sa paligid. Doon tayo sa bahay ni Aling Senda. 2nd floor yon. Tawid tayo ron. Mabilis na naglakad si Karen kahit madulas ang bubong. Sinubukan niyang hawakan ang mga gamit na dala pero bigla siyang nadulas at nabitiwan ang mga gamit na agad inanod ng baha. Ang kanyang katawan ay bumangga sa yero at isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang tiyan.
Ah! Aray! Malakas niyang sigaw. Ah! Tulong! Karen! Malakas na sigaw ng kanyang ama at agad siyang binalikan. Tumigil sandali si Karen habang hawak ang tiyan. Nararamdaman niya ang matinding kirot, parang pinunit ang laman sa loob niya. Hanggang sa naramdaman niya ang init at basang likido sa hita niya, na agad na hinahawi ng tubig ulan. Tumulo ang mga luha ni Karen at pilit na sinalo ang tiyan. Hindi ang anak ko. Dinaluhan siya ng kanyang ama. Tumayo siya ulit, nanginginig at sinusubukang maglakad. Pero sa labis na pag-iyak at panghihina, tuluyan siyang nawala ng malay. Nagising na lang siya na nasa isang public hospital. Nakita niya ang mga magulang na parang pinagbagsakan ng langit at lupa. At ang bumungad sa kanyang balita, yon ang labis na hindi niya matanggap. Wala na talagang anak ko? Umiiyak niyang tanong. Ganito ako pero walang hiya naman oh. Hindi ako ganun kasama para hilingin na mawala ang bata. Binigay sa akin tapos binawi agad. Napapikit si Karen at patuloy na umiyak. Hindi niya matanggap na nawalan siya ng anak. Pakiramdam niya, yun ang pinakamabigat na parusa ng Diyos sa kanya. Isang parusang alam niyang dadalhin niya hanggang kamatayan. Pakiramdam niya, inalis ang batang yun sa kanya para hindi niya magamit sa mga kasalanan niya. Wala siyang ibang sinisisi kundi ang sarili niya lang. Dahil sa pagkakataong yun, mas napagtanto niya kung gaano siya naging kasamang tao sa kanyang kapwa. Nang makarecover siya, nakaalis na naman sila sa ospital. Gayunpaman, nananatili na rin muna sila sa pansamantalang shelter ng mga nasalanta. Wala na silang bahay, hindi nila alam kung paano magsisimula. Tumayo si Karen sa putik at pinagmamasdan ang paligid. Yun na ang parusa, at ang parusa mismo ang nagparusa sa kanya. Bawat hakbang, bawat plano, bawat manipulasyon, lahat ay bumalik sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Hindi na siya makapagtago sa sarili. Hindi na siya makakalihis. Muli na lang siyang naiyak. Ang sama-sama ako. Sobrang sama ako. Patawarin mo po ako, Panginoon. Bulong niya habang nanginginig sa harap ng bahay nilang nawasak na. Hindi po para makaligtas sa parusa. Hindi po para makalayo sa gulo. Kundi dahil sa wakas, naiintindihan ko po ang mali kong nagawa. Naiintindihan ko pong kasalanan ko. Sorry po. Pakiusap. Ikaw na lang po ang bahala sa anak ko at sa mga taong nasaktan ko. Umiiyak si Karen. Umiiyak hindi dahil natatakot, kundi dahil sa tunay na pag-unawa sa kanyang mga maling nagawa. Nakasakit siya ng ibang tao, nanggamit siya ng mga taong nagmahal sa kanya at labis na nagtiwala. Alam niyang wala yung kapatawaran, pero hihingi pa rin siya dahil yon ang nararapat. Simula ng araw na yon, sinubukan nila ng mga magulang niya na umahon mula sa lahat ng pagsubok na yon. Alam niyang marami silang inagrabyadong tao, pero sisikapin pa rin nilang magbagong buhay. Nang magkaroon ulit siya ng cellphone, una niyang hinanap ang account ni Aris. 2 taon na rin kasi ang lumipas at baka nakalimutan na siya nito. May nakita na rin kasi siyang mga post na may kasama itong babaeng maganda. Ibang lahi at kasing edad lang nito. Mukhang hindi na rin mahiyain base sa pangporma at mga post sa social media. Baka may ibang buhay na rin sa ibang bansa. Pero gusto niya pa rin ipaabot ang mensahe niya para closure na rin sa kanilang dalawa. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At hindi ko rin alam kung may karapatan pa ba ako magsalita sa'yo pagkatapos ng lahat ng sakit na naidulot ko sa buhay mo. Hindi ko rin alam kung babasahin mo pa to. Pero gusto ko pa rin sabihin to para magkaroon tayo ng closure na dalawa. Aris, patawad. Patawad sa lahat. Sa bawat salita, bawat ngiti, bawat haplos, bawat sandaling ginamit ko ang puso mo para sa pansarili kong interes. Hindi ko kayang itago pa ang katotohanan. Ginamit lang kita noon.
Hindi ako nagmahal. Hindi ako totoong nag-aalala. Hindi ako nagbigay ng oras dahil mahal kita. Ginawa ko yon dahil kailangan kita. Dahil nakita kitang butas papunta sa mundong matagal ko nang pinapangarap. Ginamit ko ang pagiging mabait mo, ang pagkamalapit mo, ang pagkamadaling maniwala sa pag-aalaga at atensyon mo. Ginawa kitang paraan para kahit paano, maranasan ko naman ang buhay na pinapangarap ko. At ngayon, habang tinatype ko to, ramdam ko ng bawat sakit na hindi ko naramdaman noon. Dahil ngayon, malinaw na sa akin kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ko sa'yo. Aris, hindi kita minahal noon, pero hindi ibig sabihin na hindi ko pinapahalagahan ang mga alaala natin. Hindi ko yun nakakalimutan at mas lalo ako nasasaktan ngayon dahil alam kong bawat sandaling iningatan mo, minahal, pinaniwala, ay sandaling nilason ko ng intensyong hindi mo kailanman deserve. Sana noon pa nakita ko ang kabutihan mo. Sana noon na-appreciate ko kung gaano ka kabuo bilang tao. Hindi sana nauwi ang lahat sa ganito. May isa pa akong kailangang sabihin. Tungkol ito sa anak natin. Oo, Aris. Nagbuntis ako. Totoo yon. Pero hindi kita sinusumbatan at hindi rin kita pinipilit na maniwala. Hindi ko to ginagamit para humingi ng kahit ano mula sa'yo. Gusto ko lang na malaman mo ang buong katotohanan. Nagbuntis ako at hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataong mabuhay ang bata. Dahil ang araw matapos kong malaman ng kalagayan ko, nasalanta kami ng malakas na unos at nakunan ako. Wala na siya bago ko man lang siya maipakilala sa'yo. Bago ko man lang siya mabigyan ng pangalan. Bago ko man lang siya mahawakan. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito nang hindi ka masasaktan. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinisisi. Hindi ko sinisisi ang kahit sino at hindi ko rin pinanghahawakan ng pagkawala niya para pilitin kang bumalik o para isuot ko sa iyo ang pananagutan na hindi mo naman ginusto. Ginusto ko lang sabihin ito dahil karapatan mong malaman. Karapatan mo bilang tatay, pero higit sa lahat, karapatan mo bilang taong naging mabuti sa akin kahit hindi ko yun kailanman binalik ng tama. Kung may nagbago man sa akin, yun ay dahil sa mga nangyari. Sa pagbagsak, sa pagkawala, sa pagkamatay ng batang hindi man lang nakita ang mundo, sa pagkasira ng bahay namin, sa pagkawala ng lahat ng ipinagmamalaki ko. Para bang tinanggal ng Diyos ang lahat ng itinayo ko dahil mali ang pundasyon, kasinungalingan, panluloko, at paggamit sa kabutihang hindi ko kailanman sinuklian. Aris, nararapat kang huminga ng malaya mula sa akin. Nararapat ka sa buhay na walang takot, walang duda, at walang sugat na kagagawan ko. At higit sa lahat, nararapat ka sa pag-ibig na totoo mula simula hanggang dulo. Yung pag-ibig na hindi ka gagamitin, hindi ka babaliwalain, at hindi ka iiwan sa gitna ng kawalan. Hindi ako yon. Pero alam ko, Aris, darating ang tao na yon. Darating ang babaeng mamahalin ka hindi dahil kailangan ka niya, hindi dahil may mapapala siya sa'yo, kundi dahil ikaw ay ikaw. Mabait, marunong magmahal ng buong puso, at walang halong kasinungalingan. Darating ang babaeng titingin sa'yo, darating ang babaeng kayang ibigay ang lahat ng hindi ko nagawa. At kapag dumating siya, sana huwag mong pigilan ng sarili mong maging masaya. Huwag mong hayaang sirain ang pagkakamali ko ang pananaw mo sa pagmamahal. Huwag mong hayaang maging hadlang ang sakit sa pagbuo mo ng bagong bukas. Aris, hindi ko hinahangad ang kapatawaran mo, pero umaasa ako na balang araw, hindi na ako magiging sugat sa puso mo. Sana maging bahagi lang ako ng nakaraan mo na nagturo ng leksyon, hindi sugat na hindi na gumagaling. Nagpapasalamat ako, hindi dahil ginamit kita, hindi dahil tinulungan mo ako noon, kundi dahil sa kabila ng lahat, ikaw ang unang taong totoong nag-aalala sa akin. Ikaw ang unang taong naging totoo sa isang taong hindi naging totoo sa kanya. Kung sakaling darating ang panahon na magkukrus ang landas natin, sana hindi galit ang makita ko sa mga mata mo. Hindi rin kailangan pagmamahal, sapat nang makita ko na masaya ka, buo, payapa at minamahal ng nararapat. Aris, patawad.
Hindi ko madalas sabihin ang salitang yan ng totoo, pero ngayon, ito ang pinakamalinis na salitang lumalabas sa akin. Patawad sa pagwasak sa'yo, patawad sa paggamit sa'yo, patawad sa pagwasak sa sarili ko habang sinisira kita. At salamat sa lahat, lalo na sa pagiging ikaw. Sana, Aris, sana mahalin ka ng buhay ng tama. Nang maisan niya yon, tuloy-tuloy lang ang kanyang mga luha. Kahit paano, maluwag na sa dibdib na aminin ang lahat ng kasalanan niya. Lumipas pa ang panahon, kahit papaano, tuluyan na siyang nakaahon sa buhay. Hindi ahon na sobrang yaman na nila, kundi ahon na marangal na silang kumikilos sa buhay. Napaayos nila ulit ang bahay nila. Mayroon na rin silang matitinong trabaho. At nang makaipon, nagkaroon kahit paanong pwesto ng gulayan sa palengke. Doon, nakilala ni Karen ang napangasawa niyang si Ronald. Tricycle driver ito at naging simple lang ang kanilang buhay. Medyo mahirap pero kinakaya naman nila para sa kanilang 2 anak. At sa buhay na yon, doon lang siya naging kontento ng sobra. Nay, saan po tayo pupunta? Tanong ng anak ni Karen. Napangiti naman siya. Bibisitahin lang natin ang kapatid niyo sa sementeryo. Baka isipin na nakalimutan na natin siya. Habang naglalakad papunta roon, bahagya siyang natigilan nang makita roon si Aris kasamang asawa nito. Medyo mature ng mukha at mukhang successful na rin sa buhay. Inaasahan niya na naman na nandoon ito. 3 years ago, nag-reply ito sa kanya at sinabing gustong malaman kung nasaan ang puntod ng anak nila. At hindi na naman yon ipinagdamot ni Karen. Kahit kasi dugo lang ang nawala sa kanya, sinikap pa rin niya na mabigyan ng libing ang unang anak. Anak mo? Tanong ng asawa ni Aris. Hinaplos ni Karen ang buhok ng bata. Oo, anak ko. Nagkatinginan sila ni Aris at nginitian lang ang isa't isa. Maya-maya'y umalis na rin naman ang mag-asawa. Habang tinatanaw niyang umalis ang dalawa, may kapanatagan sa puso ni Karen. Masaya siya na nahanap na ni Aris ang taong magmamahal dito ng totoo. At nakuha pa rin siyang patawarin sa kabila ng lahat ng ginawa niya noon. Ang kwento ni Karen ay nagtuturo ng napakahalagang aral sa buhay. Ang bawat kilos at desisyon natin, lalo na ang panlilinlang, pagmamanipula at pagsasamantala sa kapwa, ay may kaakibat na epekto at maaaring bumalik sa atin sa oras na hindi natin inaasahan. Ipinapakita nito na ang totoong tagumpay at kalayaan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kasinungalingan o panlilinlang, kundi sa sipag, katapatan at respeto sa ibang tao. Sa buhay, madalas tayong nahuhulog sa tukso ng madali ang paraan o paggamit sa iba para sa sariling kapakinabangan. Ngunit sa huli, ang mga taong may integridad at naglalakad sa tama ay mas maaasahan ang kinabukasan. Tandaan din natin ang halaga ng pagtanggap sa sariling pagkakamali, paghingi ng tawad at pagbabalik loob. Sapagkat sa pamamagitan ng pagharap sa sarili at pag-aaral mula sa ating mga pagkukulang, tunay tayong nagbabago at nakakapagsimulang muli. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.